Babala, huwag basta-basta magpapatuloy ng ibang tao sa loob ng bahay dahil baka ang inaakala mong tutulong sa'yo, siya pa pala ang aagaw sa pamilya mo. Ganito ang mapait na sinapit ni Irene, 32 anyos, at isang mapagmahal na asawa at ina. Tahimik at simple lang ang buhay nila ng asawa niyang si Marco. May 2 silang anak at masasabing maayos naman ang kanilang pagsasama. Pero nagbago ang lahat isang gabi nang umuwi si Marco na may kasamang babae. Ang pangalan niya ay Rochelle, 24 anyos, bata at maamo ang mukha. Ang pakilala ni Marco kay Irene, pamangkin daw niya ito sa probinsya na lumayas dahil sinasaktan ng mga magulang. Dahil likas na mabait si Irene at tiwala siya sa kanyang asawa, naawa siya agad. Pumayag siyang doon muna tumira si Rochelle. Sabi pa niya, "Sige, dito ka muna para safe ka, tutal pamilya naman tayo." Hindi niya alam, iyon na pala ang simula ng kanyang bangungot. Sa mga unang linggo, walang mapapansing mali. Napakasipag ni Rochelle. Gumigising ng maaga para maglinis, nagluluto, at tinutulungan pa si Irene sa pag-aalaga sa bunsong anak nila. Kasabay pa nila itong kumain sa lamesa, nagtatawanan, parang isang buong pamilya. Sobrang kampante ni Irene. Ang gaan ng loob niya kay Rochelle dahil ang turing niya dito ay parang tunay na nakababatang kapatid. Pero sabi nga nila, nasa huli ang pagsisisi. Isang araw nagpaalam si Irene na pupunta sa palengke. Naiwan sa bahay si Marco, ang 2 nilang anak, at si Rochelle. Tiwalang-tiwala si Irene na maayos ang lahat. Pero habang naglalakad siya palayo, napansin niyang wala sa bag niya ang kanyang wallet. Dali-dali siyang bumalik. Hindi na siya kumatok dahil may susi naman siya. Gusto niya sana silang gulatin pero siya ang nagulat sa kanyang nakita. Pagbukas niya ng pinto, tumambad sa kanya ang isang eksenang dumurog sa puso niya. Ang 2 anak niya ay nakaupo sa lapag, busy sa panonood ng TV. Pero sa likuran ng mga bata, doon sa sofa na inuupuan nila gabi-gabi, kitang-kita niya si Marco at ang pamangkin kuno na si Rochelle. Naghahalikan, magkayakap, walang hiya-hiya kahit nasa harapan lang nila ang mga bata. Nabitawan ni Irene ang dala niyang bag, doon lang napahinto ang 2. Gulat na gulat si Marco na mutla. Si Rochelle naman, mabilis na inayos ang sarili. Sa sobrang galit ni Irene, hindi na siya nakasigaw. Ang naramdaman niya lang ay pandidiri. Ang taong pinakain niya at pinatuloy, at ang asawang pinagkatiwalaan niya, niloloko pala siya sa sarili niyang pamamahay. Ang mas masakit, ginawa nila yon habang nandoon ang mga inosente niyang anak. Pilit na nagpaliwanag si Marco, kesyo na dala lang daw sila. Pero hindi tanga si Irene. Alam niyang hindi yon aksidente. Matagal na siyang niloloko ng 2. Sa huli, pinili ni Irene ang respeto sa sarili. Pinalayas niya sina Marco at Rochelle. Hindi niya kailangan ng lalaking hindi marunong makontento at lalong hindi niya kailangan ng kapamilya na ahas. Masakit na nasira ang pamilya nila, pero mas pipiliin na niyang magpalaki ng anak ng mag-isa kaysa makisama sa mga taong traidor. Aral ng kwento. Kaya mga mare at pare, maging aral sana ito sa atin. Hindi masamang tumulong, pero kilatisin nating mabuti kung sino ang pinapapasok natin sa ating tahanan. Tandaan, ang ahas ay hindi laging nasa gubat. Minsan, nasa loob ng bahay mo, nakangiti sa'yo at tinatawag kang ate o mahal. Ang tiwala, kapag nabasag na, kahit anong gawin mong dikit, may lamat na yan habang buhay.